Di ba po, nasabi ko po sa inyo na may dalawa pong pamamaraan kung paano po ayos po ng ating Connecto card. Ngayon po, nagawa na po natin yung una. Ngayon po, ituturo ko naman po yung pangalawa. So, i-click na po natin itong account recovery. So, ngayon po ay lalabas po itong savings account. So, tandaan nyo naman po kung ano po yung savings account po natin. So, ito po yung 16 digit. So, kayo na pong maglagay po ng inyong mga account. So, tandaan nyo naman po siguro po ito. Kung hindi nyo po tanda, ito po ay nasa inyo pong passbook, yung 16 digit po. Hindi po yung 10 digit po. Yun po dapat ang 16 po ang gamitin po natin. So, yun po yung mga account po natin. Pagkatapos po natin ilagay, i-click po natin yung birthday. Ngayon po, may lalabas na pong calendar. So, para po mas mabilis po tayong pumunta doon po sa taon, i-click po natin tong 2025 sa taas. So, pag kinlik po natin yan, may lalabas na po ng mga taon. Scroll nyo na lang po, hanapin po natin dito kung alin po yung ating year. Pagkatapos po, magsiselect na rin po tayo ng ating buwan. So, ganito lang po siya kung paano gawin. Then, i-okay na lang po natin. Ngayon po, ilalagay na rin po natin yung ating account. Ay, hindi po pala. Ilalagay na po natin ang ating cellphone number. So, ngayon po, i-input nyo na po kung ano po yung mga account number po ninyo na nakaregister po sa Connecto card. Siguraduhin lang po na hindi na po tayo maglalagay pa ng 0 sa unahan. So, diretso na po tayo sa 9, 15, o kung ano man po ang kasunod. Hindi na po tayo maglalagay pa ng 09. Ano po? Then, pagkatapos po nun, isubmit na lang po natin. So, ang kasunod po ay may hihingi po ulit ng OTP. So, ngayon po, ang OTP po ay dun po yun isi-send kung ano pong number ang nakaregistered. So, ngayon po, pag naka-receive na po tayo ng 6 digit. So, ilagay na lang po natin yung 6 digit po na hinihingi ng Connect card. Ano po? O yun pong OTP. Once po na nakuha po yun, ito na po ang lalabas. Reset credential successfully. So, ngayon po, in-next na lang po natin. So, ngayon po, gagawa po tayo ulit ng username. So, ano po? So, kunwari po, ang gagawin nyo pong ay si Kulasa. So, ilagay nyo lang po dyan yung pangalan po or Juan. So, ngayon po, Juan. Tapos, i-retype lang po natin na Juan. Ano po? So, nakalagay po kasi po dito sa baba, username required 6 to 20. So, ang nilagay ko po ay 6 lang. 4 lang. So, may kulang pa tayong 2. Yun po yung minimum. So, pwede po natin lagyan po ng numero. Yan po yung username. Pagkatapos po nating ilagyan ng username, submit po natin. Pagkatapos po nating masubmit, create mobile password. So, ngayon po, magseset po tayo ng mobile password po natin. So, katulad po ng ginawa natin kanina, yung may special character nung una. So, Juan de la Cruz. So, ngayon naman, Juan de la Cruz. Ang special character and numero. I-retype lang po natin ngayon. Ano po? So, pagkatapos po nating i-retype, tayo isasubmit na po natin. So, ito na po yung lalabas. Nakasunod po noong mobile password. Magkikreate naman po tayo ng mobile PIN. So, ito naman po ay NPIN, yung 6-digit na password. So, maaari pong pwede pong ilagay po ninyo ay birthday. Pero sa akin po, para mas mabilis, pwede rin po ninyong lagyan ng password na 123456 para mas mabilis po ninyong tandaan. Pero hindi ko naman po ina-advise na yun po ang gawin po ninyong password. Ito naman po yung sample lang. Ano po? So ngayon po, nalagay na po natin ang ating 6-digit number po na mobile PIN. So ngayon po, isubmit na lang po natin. So ito na po yun. Nakapag-registered na po tayo. Congratulations, you have successfully registered your
Connect to Card application. So, i-next na lang po natin. So, yun na po. Tapos na po. Maaari na po tayong mag-login po ulit. Yun! Di ba po? Successful. Na-create na po natin at nabuksan po natin ang ating mga Connect to Cards. So, yun lamang po. Maraming salamat. So, huwag niyo pong kalimutan pong mag-subscribe sa ating YouTube channel. Salamat sa inyong panunood. So, huwag pong kalimutan pong mag-like at mag-subscribe na rin po. So, maraming salamat po.